In Order to Live by Yeonmi Park. Ang aklat na ito ay tungkol sa totoong buhay ni Yeonmi Park, isang taga North Korea na tumakas sa bansang ito noong 2006 patungong China. Ang istorya ni Yeonmi Park at ng kanyang pamilya sa North Korea, isang bansang komunista, ay puno ng pasakit at pagsubok. Ngunit sa likod din naman ng sinapit nilang kadalamhatian ay naroon din ang pag-asa ng pagbabago. Sinimulan ni Yeonmi Park ang kanyang kwento sa gabi ng kanilang pagtakas mula sa kanyang probinsya patawid ng Yalu River patungong China. 13 anyos lamang siya noon at payat na payat dahil sa gutom na dinanas nila sa North Korea. Bukod sa payat na payat siya, bagong opera din siya noon. 1 linggo pa lamang ang lumilipas nang siya ay naoperahan dahil sa akala ng doktor siya ay may appendicitis. Kaya nanlalambot pa siya noon at madalas madapa sa pagtakbo. May kasama sila na isang guide sa pagtakas. Ito ay isang North Korean smuggler at ang ini-smuggle niya ay ang kanyang mga kababayan na gustong tumakas mula sa North Korea, gaya nila Yeonmi Park at ng kanyang ina. Sinuhulan ng kanilang guide ang bantay sa border ng gabing yon sapagkat kung hindi ay tiyak na babarilin sila o kaya ay ikukulong sila kung sila ay mahuli. Para kay Yeonmi Park, mas maigi pang mamatay kesa mahuli sila at ikulong sa labor camp sapagkat alam nila na pahihirapan lamang sila doon ng gusto o ito torture gaya ng mga nakakulong doon. Nang tumakas sila ng gabing yun, hindi naman kalayaan ang pakay nila. Sabi ni Yeonmi, hindi nga daw niya alam ang kahulugan ng kalayaan ng mga panahon yun. Hindi naman itinuro sa kanila yon. Wala sa dictionary nila ang ganyang mga salita upang hindi matanim sa isip nila ang ganyang mga konsepto o ideals. At isa pa, ang itinuro sa kanila ay ang North Korea ay isang paraiso. Sabi ng kanilang pinuno, ang North Korea di umano ay ang perfect socialist paradise at sila ay kinaiinggitan ng buong mundo. Sa mahabang panahon, ito ang pinaniniwalaan nila Yeonmi Park. Kaya lamang nila napagdesisyon ng tumakas ay dahil sa sobrang gutom. Alam nila na mamamatay sila sa gutom at kahirapan kung hindi sila aalis. Sabi nga ni Yeonmi, kaya lang siya tumakas ay para makakain ng isang mangkok na kanin. Ipinanganak si Yeonmi Park noong 1993. Nang mga panahong yon at maging hanggang sa kasalukuyan, ang North Korea ay nakararanas ng tagutom. Ang mga araw na kung kailan sila ay nirarasyonan ng gobyerno ng pagkain ay nakalipas na nang ipinanganak si Yeonmi Park. Bilang isang komunistang bansa, ang gobyerno mismo ang dapat nagbibigay ng pagkain, libreng pag-aaral at libreng medisina sa kanyang mga mamamayan. Nang una ay ganito naman ang ginagawa ng North Korea, lalo na noong mga 1960s hanggang 1980s. Ngunit nang matapos ang Cold War noong kalagitnaan ng 1980s at pagkatapos ay nabuwag ang komunismo sa ibang estado gaya ng USSR na siyang sumusuporta noon sa North Korea, unti-unting nakaranas ng kagutuman ang bansang ito. Ayon kay Yeonmi Park, pangkaraniwan nga daw na makakita ka ng bangkay sa kalsada o kaya ay makarinig ka ng kapitbahay na pumapalaho ng iyak dahil may namatay sa gutom. Sa mga gaya natin na lumaki sa bansang malaya, mahirap arukin ang lalim ng desperasyon na naranasan nila Yeonmi Park at iba pang North Koreans. Mahirap maunawaan kung bakit hindi nila magawang lumaban sa kanilang gobyerno. Isipin mo, paano kung ikaw ay lumaki sa isang bansa
na hindi ka tinuruan o hinikayat man lamang na ipahayag ang iyong saloobin. Sabi ni Yeonmi Park, ang kabilin-bilinan ng kanyang ina sa kanya, huwag kang magsasalita ni mag-iisip ng laban sa ating pinuno at sa gobyerno sapagkat maging ang mga insekto at taga ay kaya kang marinig. Isa pa, tinuturing nila na may magical, supernatural at divine powers ang kanilang pinuno. Diyos ang turing nila sa namumuno sa kanila. Upang hindi lumabas at makapasok ang katotohanan at matauhan ng mga mamamayan, sarado sa mga banyaga ang bansang North Korea. Walang international media na maaaring makapasok. Wala ring impormasyon na maaaring makalabas maliban sa gustong ipalabas ng gobyerno. Tanging istasyon ng gobyerno ang maririnig sa radyo at mapapanood sa TV. Tanging dyaryo ng gobyerno ang maaaring basahin. Ang lahat ng laman ng radyo, TV at babasahin sa North Korea ay pawang propaganda ng gobyerno ang laman upang mapanatili ang paniniwala ng tao sa kanilang pinuno, pamahalaan at sistema ng pamamahala. Walang maaaring mangalakal o magnegosyo. Ang mga ari-arian mo kasama na ang alagang hayop gaya ng kalabaw o baka ay itinuturing na pag-aari ng gobyerno at sa anumang oras ay maaari itong bawiin sa iyo. Wala kang access sa basic goods, sa maayos na medical care at gamot, lalo na kung ikaw ay nakatira sa probinsya. Ang kuryente ay pabugso-bugso lamang. Sa Pyongyang lamang, ang kanilang kapital, mayroong 24 hours na kuryente. Sa maliit na kasalanan ay maaari kang makulong sa kanilang labor camp kung saan maaari kang mamatay sa trabaho, sa gutom o sa torture. Inilarawan nga ni Yeonmi Park kung paano siya inoperahan sa isang maliit na klinik sa kanilang lugar. Sabi niya, hindi nga siya binigyan ng anesthesia, parang pampamanhid lamang ng sugat ang ibinigay sa kanya. Kaya nararamdaman niya ang paghiwa sa kanya lalo na ng bandang kalagitnaan ng operasyon. Bukod sa dinadanas na kagutuman, kailangan din talagang hanapin nila Yeonmi Park ang kanyang kapatid na babae na tumakas habang si Yeonmi ay nasa ospital. Sa sobrang pag-aalala ng ina ay nagpasya ito na agad tumakas by hook or by crook. Lingid sa kanilang kaalaman, may panganib pa ring nag-aabang sa kanila sa China, sexual abuse and human trafficking. Sila ay nakatakdang ibenta sa mga magsasaka sa China na hindi makahanap ng mapapangasawa. Bukod sa pagiging asawa, ang mga ganitong babae ay nagmimistulang alipin din ng buong pamilya ng magsasaka. Kaya't pagsapit ng China ay nagkahiwalay ang mag-ina. Ang ina ni Yeonmi ay ibinenta sa isang magsasaka doon, samantalang si Yeonmi ay ginawang mistress at empleyado ng kanyang amo. Kaya't hindi porket nakarating na sila ng China ay malaya na sila. Mahaba pa ang tatakbuhin ng panahon upang sila ay tuluyang makalaya. Marahil ay napamahal siya sa kanyang amo o kaya ay naawa din sa kanya. Hindi kalaunan ay tinulungan siya nito na mabawi ang ina at mahanap ang kanyang ama na naiwan sa North Korea upang dalhin din sa China. Kaya muling nagkatagpo ang pamilya bukod sa kanyang ate sa China. Ngunit di kalaunan ay pumanaw din ang kanyang ama dahil sa cancer. Bagamat nakaranas ng kaunting kaginhawahan si Yeonmi Park sa China, mailap pa rin ang pagkakaroon ng buong laya. Alam nilang mag-ina na hanggat naroon sila sa China at sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi sila makakatakas sa peligro. Kaya't ang pangarap na tuluyang makaalis ng China ay hindi nawala sa puso ni Yeonmi.
Pagkalipas ng ilang taong pagtitiis ay nagkaroon sila ng oportunidad na makatakas. Sila ay tinulungan ng mga Christian missionaries kung paano makakatakas mula China patungong Mongolia. Kasama ang ilan pang North Koreans, si Yeonmi Park at ang kanyang ina ay muling hawak kamay na tumakas at tumawid sa Gobi Desert upang makarating ng Mongolia. Sa kanilang pagtawid, dumating sila sa punto na tanging bituin sa langit ang naging gabay nila upang makarating sa border ng Mongolia. Totoong signos ng panibagong buhay ang matagumpay nilang pagtawid sa Gobi Desert sapagkat sa tulong ng Mongolian government ay nagkaroon sila ng kontak sa gobyerno ng South Korea na siya namang kumuha sa kanila mula sa Mongolia. Ito na ang simula ng panibagong buhay nila sa South Korea. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan ng mga pagsubok nila sa buhay. Marami pa ring pinagdaanan ng mag-ina sa South Korea, ngunit marami rin silang natutunan dito. Sa katunayan, dito nagsimulang mag-aral at matuto ng lubos si Yeonmi Park. At dito rin nila natagpuan ang kanyang kapatid. Ang kwento ni Yeonmi Park at kung paano nila nalagpasan ang lahat ng pagsubok para makamit ang tunay na kalayaan ay makapigil hininga. Tiyak nahahangaan ninyo si Yeonmi dahil sa kanyang katatagan, sa kanyang tapang, at sa pag-asa sa kanyang puso. Kamangha-mangha ding sundan ang pag-unlad ng kaisipan at kamalayan ni Yeonmi Park. Mula sa isang bata na ang tanging layunin upang makarating ng China ay upang magkalaman ng tiyan, masasaksihan natin sa kanyang buhay kung paano nabuksan ang kanyang isip sa mas matataas na konsepto gaya ng kalayaan, pag-ibig, karunungan, pag-asa at ang kahalagahan ng individual na buhay at karapatang pantao. Dahil sa kanyang dinanas, mababakas mula kay Yeonmi Park ang inner wisdom kung tawagin at ang kalakasan ng human spirit at human intelligence. Mula sa pagiging walang alam na bata, mabilis na natuto si Yeonmi Park at nakatungtong pa sa isang universidad sa South Korea at ngayon sa United States. Marunong siyang magsalita ng 3 lengguwahe, Korean, Chinese at English. Ngayon, si Yeonmi Park ay isang human rights activist at nasa United States upang mag-aral. Siya ay may YouTube channel kung saan doon niya tinatalakay ang mga human rights issues sa kanyang dating bansa. Pinaglalaban niya ang kalayaan at karapatan ng kanyang mga kababayan sa North Korea. Sa umpisa ng kanyang aklat, sinabi ni Yeonmi Park na 2 bagay ang pinagpapasalamat niya sa Diyos. Una, na siya ay ipinanganak sa North Korea at pangalawa, na siya ay nakatakas dito. Ayon sa kanya, ito ang 2 bagay na humubog sa kanya at sa kanyang pagkatao at hindi niya ito ipagpapalit sa pagkakaroon ng buhay na pangkaraniwan at mapayapa. Sa kanyang paglalakbay, marami siyang nasaksihan na kasamaan ng tao, ngunit marami din siyang nasaksihan na kabutihan. Ayon sa kanya, I know that it is possible to lose part of your humanity in order to survive. But I also know that the spark of human dignity is never completely extinguished, and that given the oxygen of freedom and the power of love, it can grow again.